Sang-ayon ako sa diborsyo. Hindi ba't mahal na mahal ako ni Shenyan? Paano nangyari na ganoon na lang kadali siyang pumayag na makipagdiborsyo sa akin? Nalulungkot ba siya ng sobra? Kapatid na Zan, alam kong nasasaktan ka. Pero, wala na talaga akong masyadong oras. Kung handa ka talagang pumirma, at payagan kami ni Ate Ruyan, talagang magpapasalamat ako sa iyo. Walang anuman. Kung gayon, binabati na kita ng maligayang kasal, maligayang pag-iisang dibdib, magkasama hanggang sa pagtanda, magkaroon ng maraming anak. Nakuha pa ni Shen Nian na magbigay ng pagbati. Nagpapanggap ba siyang walang pakialam? Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas. Salamat sa iyong mga pagbati. Pirmahan mo na. Pinalaki ka ng pamilyang Liu. Lahat ng mayroon ka ay galing sa kanila, kaya't umalis ka na lang na walang dala. Wala ka namang tutol, di ba? Hindi. Ruyan, pinapalayas mo si Shenyan na walang dala. Saan siya titira? Masyado kang malupit. Siguradong magwawala si Shenyan at ayaw nang makipagdiborsyo. Hindi ako malupit. Willow, 15 taon na ang nakalipas noong dinala mo ako sa pamilya Liu. 7 taon na ang nakalipas, nagsimula akong hawakan ng lahat ng negosyo ng Liu Group, ang Liu Group. Mula sa isang kumpanya na may market value na wala pang 300 milyon, hanggang sa kasalukuyang market value na 10 bilyon. Ang 15 taong kabutihang ito ay nabayaran na, hindi ba? Nabayaran na. Ang pamilya Liu ay narito ngayon, dahil sa iyo. Kung ganoon, pagkatapos pirmahan ang kasunduang ito, wala na akong kinalaman sa pamilya Liu. Wala na tayong utang sa isa't isa. Shenyan, inampon ka namin sa pamilya Liu sa loob ng 15 taon. Kahit na humihingi ako ng diborsyo sa iyo, kaya kung tuparin ang ilan sa iyong mga kahilingan. Pero hindi ko inasahan na ganoon ka kalupit. Gusto mo talagang putulin ang ugnayan sa amin. Kung ganoon, sige. Sana hindi mo pagsisihan ang pagpirma mo, Liu Ruyan, para kay Jilin Chuan. Sinira mo ang 15 taon nating pagsasama at nakipaghiwalay ka sa akin. Pinalayas mo akong walang dala, pero patawarin mo ako kung maging malupit ako. Talagang napakaganda ng ginawa mo. Hindi ka magsisisi. Talagang ang pumirma siya. Bakit hindi ako masaya sa puso ko? Si Yange, dahil sinabi mong wala na kayong utang na loob sa pamilyang Liu. Pero, nakaupo ka pa rin sa posisyon mo bilang Deputy Director ng Liu Group, ang mga lihim ng Liu Group. At ang mga impormasyon ng kliyente ay nasa cellphone mo, tama? Kung hindi na tayo magkakautang sa isa't isa, ibalik mo lahat ng ibinigay sa iyo ng pamilyang Liu, para wala tayong utang sa isa't isa. Sa tingin ko, huwag ka na ring maging assistant ni Lin Chuan. Malalim ang nararamdaman mo para sa akin. Manatili ka rito, mas masasaktan ka lang. Mas mabuti pang umalis ka sa kumpanya. Mas makakabuti ito sa iyo. Talagang iniisip mo ang lahat para sa akin. Pinag-iisipan mo ako. Siyempre, ibigay mo na ang lihim na gamot para sa proyekto ng kumpanya. Burahin ang mga customer resources ng kumpanya. Ang pondo para sa AI project ay nagkakahalaga ng 5 bilyon. Ako ang pangunahing tauhan. Kung hindi ko susundan, malaki ang posibilidad na magkaroon ng problema, na magdudulot ng kapahamakan sa Liu Group. 6 na araw na lang bago ang press conference. Sigurado ka bang dapat mong bigyang pansin? Tama na, Shenyanen. Ikaw ang nagsabing wala na kayong utang na loob sa pamilyang Liu. Ngayon, pinapamigay mo ang posisyon ng vice-presidente kay Lin Chuan. Ayaw mo naman. Tapos isusumpa mo pa ang Liu Corporation. Bakit napakabaluktot mo? Maliit ang iyong pag-iisip. Si Lin Chuan ay isang nangungunang eksperto sa AI sa ibang bansa. Ang AI project ay matatapos kahit wala ka. Tito Liu, Tita Liu. Ganito rin ba kayo kasaya? Ay, yan. Alam mo naman na medyo matigas ang ulo ni Roy Ing. Kung hindi ako papayag, tiyak na magwawala siya. Kung ayaw niyang makinig, hayaan na lang siya. Bakit pa magsasayang ng salita? Sa nakaraang buhay, ako ang laging sumasalo sa problema ni Jilin Chuan. Kahit na si Jilin Chuan ang umako ng lahat ng papuri, gagawin ko pa rin ang lahat para matulungan silang matapos ang proyekto. Sana ay makatulong ito upang bumalik ang alaala ni Liu Ruyan. Ngayon na alam ko na ang katotohanan. Wala na akong kinalaman sa pamilya Liu. Sige, tuturuan kita.
Shen Yan, simula ngayon, ang Leo Group at Ruyan ay akin na. Shen Yan, huwag mo akong sisihin. Kapag natapos na ang kasal namin ni Lin Quan at ang aming honeymoon, magpapakasal ulit ako sa iyo. Sasanduan kita pa uwi. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging asawa niya. Pwede na ba akong umalis ngayon? Oo naman. Xiao Yan. Huwag mo kaming pagagalitan. Nawalan na siya ng alaala. Wala na talaga kaming magagawa. Kung magkaroon ka man ng problema sa hinaharap, halika ka lang sa akin, hindi mo kailangang mag-alala. Shen Yan, kuya, ang relo mo, ang suit na ito na ginawa para sa iyo, galing din sa pamilya Liu, di ba? Anong ibig mong sabihin? Gusto mong habarin ko ang damit ko. Tapos lumabas na. Shen Yan, wala akong ibang ibig sabihin. Ikaw ang nagsabi na ibibigay sa pamilya Liu para wala ng utang, tong relo mo. At ang custom-made na suit na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Paano mo nasabing wala na tayong utang sa isa't isa? Pinapaalalahanan lang kita ng may kabaitan. Tama na, si Master Shen ay umalis na ng walang dala. Hindi ba natin siya bibigyan ng disenteng regalo, kung malalaman ito ng labas? Saan ko rin ilalagay yan? Ate Ruyuan, tapat ako sa iyo. Kahit na iniligtas kita, hindi ko kailanman naisip na makakakuha ako ng anumang bagay mula sa iyo. Pero si Kuya Shen Yan, sabi mo, pinakain siya ng pamilya Liu sa loob ng 15 taon. Pero nang nawalan ka ng pag-asa, hindi niya naisip na tulungan kang maibalik ang iyong alaala. Sa halip, gusto niyang putulin ang inyong relasyon. Talagang naaawa ako sa iyo. Kaya naman, sa tingin ko, kung hihiwalay ka, mas mabuting putulin na ng tuluyan ang pag-iwan. Ito rin ba ang gusto mo? Tama si Lin Quan. Simula nang magpanggap akong may amnesia, parang ibang tao na si Shen Yan. Malamig siya sa akin. Kailangan ko siyang bigyan ng leksyon para bumaba ang kanyang pride. Tama, kung maghihiwalay na, dapat ay tuluyan na. Hindi rin ito patas kay Lin Quan. Liu Ruyan, minahal kita sa loob ng 15 taon. Sa nakaraang buhay, pinutol mo ang aking mga paa at kamay, at namatay ako sa init sa loob ng kotse. Sa buhay na ito, tinapakan mo ang aking dignidad. Ganito pala ang pakiramdam ng mawalan ng pag-asa. Kung gayon, tuluyan na nating tapusin ito. Shen Yan, huwag mo akong sisihin. Lim Chuan ang nagligtas sa akin 5 taon na ang nakalipas. Pero ikaw ang pinakasalan ko. Ito ang utang mo kay Lim Chuan. Walang dala, walang inuuwi. Walang dala, walang inuuwi. Hanggang sa muli, Ruyan. Gat ko yan. Ang nagligtas sa akin ay si Shen Yan, at iba pa. Anong nangyari kay Liu Yan? Ikaw ang nagligtas sa akin. Sabi ng doktor, ligtas ka na. Huwag kang mag-alala. Ano ba ang iniisip ko? Si Ling Chuan ang una kong nakita nang magising ako. Si Ling Chuan ang nagligtas sa akin. Ayos lang, guro. Maaari ka nang umalis. Liu Ruyan, mula ngayon. Magkaiba na tayo ng landas. Magkanya-kanya na tayo. Wala na tayong pakialam sa isa't isa. Dahil umalis na si Shen Yan, hindi na kita bibigyan ng pagkakataong bumalik sa Liujiang. Bakit naman nakahubad si Sir Shen? Hindi kaya pinatalsik si Sir Shen sa kumpanya ni Sir Liu. Mukhang totoong ang ikakasal na si Sir Liu sa iba. Nakakaawa talaga si Mr. Shen. Ang taong minahal ko ng buong puso sa loob ng 15 taon ay niloko at sinaktan ako. At pinagtakpan pa ako ng ganito, para talagang isang biro. Liu Ruyan, simula ngayon, ang Shen Yan na labis na nagmamahal sa iyo ay tuluyan ng patay. Mr. Shen, Mr. Shen, Mr. Shen, Mr. Shen. You angered Li Rongyuan by suddenly announcing you are marrying someone else. You are a business prodigy, and you have been adopted by the Liu family for 15 years.
Ano ba talaga ang nangyayari? Oo, si Liu Yan ay asawa mo. Paano siya naging fiancé ni Jin Lingchuan? Lumabas ka dito na hubad. Pinalayas ka ba ng pamilya Liu? Pinatakbo mo ang Liu Group sa ganito kalaking sukat. Bakit sila ganyan kasama? Talaga. Sabihin mo nga sa akin, ano bang nangyayari sa iyo? Nandito na ako, nandito na ako. Saan galing ang napakaraming reporter na ito? Pinalayas natin si Shen Yan sa pamilya Liu. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Sino ang nag-imbita ng napakaraming media? Hindi ba niya alam kung gaano ito kaiyahiya sa pamilya Liu? Yin Chuan, ikaw. Liu Ruyan, para lang kay Jilin Chuan. Kahit kaunting dangal ay ayaw mong iwan sa akin. Ganito mo ako gusto iwasan. Lin Chuan, bakit mo ito ginawa? Kahit nahiwalay na kami, sa kanya. Sa mga taong ito, ang mga kontribusyon niya sa pamilya Liu ay nakikita ng lahat. Ang ginagawa mo, ay gusto mong maging dahilan, para maging masama ang reputasyon ng pamilya Liu. Ate Ruyuan. Hindi lang ako makapaniwala, 5 taon na ang nakalipas, ako ang nagligtas sa iyo, at gusto mo rin ako. Pero sa loob ng 5 taon, nagkahiwalay tayo, at nagpakasal ka pa sa iba. Ginagawa ko ito. Para makatayo ako sa tabi mo ng may karapatan. Patawad. Hindi ko rin inakala na magdudulot ito ng matinding epekto sa pamilya Liu. Tingnan mo ang ginawa mo, Shen Ning. Shen Ning, sa napakaraming taon na inilaan mo sa aming pamilyang Liu, ngayon ay itinapon kami palabas ng ganito. Paano mo nasabi iyan sa aming pamilyang Liu? Ate Ruyan, nagkamali ako sa bagay na ito. Kasalanan ko, kung hindi, pupunta ako ngayon sa media para humingi ng paumanhin kay kapatid na Xinyang. Huwag na. Tay. Sa tingin ko, hindi naman sinasadya ni Lin Chuan. Tay, mahal na mahal ako ni Shen Yan. Hindi niya ako sisisihin kung masira ang reputasyon niya. Kung sakali, magpapakasal ulit kami. Ipaliwanag mo ng mabuti sa kanya, Tay. Hindi maaapektuhan ang pamilya. Shen Yan, huwag mo akong sisihin. Ginawa ni Lin Chuan yan dahil mahal na mahal niya ako. Kapag natupad ko na ang hiling ni Lin Chuan, babayaran kita ng husto. Shen Yan, gusto kong sirain ang reputasyon mo. Wala kang matitira, at wala nang pag-asa sa pagitan ninyo ni Ruyan. Umalis ka na. Liu Ruyan. Kala ko, sa 15 taon natin. Kahit hindi mo ako mahal, may kahit kaunting pagmamahal ka pa rin sa akin. Pero ngayon, ako pala ang tanga. Oo. Nakipaghiwalay na ako kay Liu Ruyan. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya Liu. Ruyu, dumating ka na. Shu Yan. Sa wakas, maaari na tayong magpakasal. Sa kumpanya, matutulungan na rin kita. Huwag mong gawin. Anong nangyari, Ruyan? May nagawa ba akong mali? Nagagalit ka ba sa akin? Bakit, Shen Yan, nakipagdiborsyo ka sa akin ayon sa gusto ko? Pagkaalis ko sa pamilya Liu, nakaramdam ako ng pagkalungkot. Hindi ako masaya. Nagkamali ba ako? Hindi ako nagkamali. Iniligtas ako ni Lin Chuan. Ang mahal ko rin ay si Lin Chuan. Nararapat lang na bayaran ko siya. Ang ibig kong sabihin, parang medyo madumi ang upuan. Bukas, ipapatawag ko ang mga tao para linisin ito. Umupo ka na. Mayroon pa akong gagawin, kaya mauuna na ako. Ikaw muna ang magpakilala sa kumpanya. Ruyan, sa amin ka lang. Mr. Shen, inanunsyo ni Liu Ruyuan ang kanyang fiancé. Naghiwalay ba kayo dahil sa kanya? Oo, Mr. Shen. Sagutin mo naman ang aming mga tanong. Sagutin mo na, Mr. Shen. Sagutin mo na. Liu Zhongzhen, ang 15 taon mong kasipagan, ay tuluyang naglaho na ngayon. Uy, hindi ba ito ang sasakyan ng pamilyang Shen, ang pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng? Dumating ba sila para sunduin si Shen Yan?
Nanay. Talagang para sunduin si Shenyan. Ano ba talaga ang relasyon ni Shenyan sa pamilyang Shen? Hindi ba si Shenyan ang inampon ng pamilyang Liu? Bakit siya nakaugnay sa pamilyang Shen? Anak, sa wakas ay umuwi ka na. Nawala ka 15 taon na ang nakakaraan. Patuloy kang hinahanap ni nanay. Sa wakas ay natagpuan ka niya 5 taon na ang nakakaraan. Ngunit pinili mong manatili sa pamilya Liu para kay Liu Ruyan. Sa loob ng maraming taon, ibinigay mo ang lahat para sa pamilya Liu. Pero ganito ang trato sa iyo ng pamilya Liu. Ang pamilya Liu ay talagang walang puso. Dati, ako ang nagkamali. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya Liu. Kuya Shenyan, pinaghirapan mo ito. Yaner, hindi ka umuwi sa loob ng maraming taon. Si Ching Cheng ay naghihintay sa iyo sa loob ng maraming taon. Huwag mo na siyang biguin ngayong pagkakataon. So Yuan Jia, ang eksenang ito kung saan tayo ay sabay kumakain. Napanaginipan ko na ito ng hindi mabilang na beses. Ngayon, sa wakas ay natupad na. Halika't tikman mo. Bakit kakaiba ang lasa ng mga pagkain ngayon? Hindi ito katulad ng dati. Binibini, ang mga pagkain na kinakain mo dati ay niluto mismo ni CEO Shen. Hindi namin alam ang paraan ng pagluluto ni CEO Shen. Nakalimutan ko nga pala, sa pag-aalaga sa akin, nitong nakalipas na 15 taon, si Shen Yan ay palaging personal na gumagawa, paumanhin, Sister Ru Yuan. Hindi ako kasing galing ni Kuya Shenyan. Hindi ko magawa ang pagkain gusto mong kainin. Hindi ko rin masisi ang sarili ko. Baka hindi lang ako nasanay kumain nito. Ang mga kagat sa katawan ni Shenyan, pareho ng posisyon ng mga kagat na naiwan ko, sa taong nagligtas sa akin. Bakit naman nagkataon? Ate Ruan. Anong tinitingnan mo, Lin Chuan? Natatandaan mo pa ba? Noong araw na iniligtas mo ako, nag-iwan ako ng peklat sa balikat mo. Musta na ngayon? Nagsisimula na bang pagdudahan ni Ruyan, na hindi ako ang nagligtas sa kanya noon? Yin Chen, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Sasabihin ko sa iyo, nalugi na ang pamilya ninyo. Sige na, ipabugbog mo na ang bata sa akin. Huwag mo na akong guluhin pa. Narinig ko, ang nakahiga dyan ay ang 77 point na dalaga. Kung hindi siya agad na isugod sa ospital ng isang tao, hindi na sana siya nabuhay. Pero sino nga ba ang lalaking iyon? Ang tensyon niya. Tama na, huwag kang lumapit. Kakatapos lang ng operasyon ng pasyente. Kailangan niya ng pahinga. Huwag mong gisingin ang pasyente. Ang panganay na anak ng Liu Group. Kung makuha ko siya, hindi ba't ang Liu Corporation ay akin na? Ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi niya alam kung sino ang nagligtas sa kanya. Kung gayon, sinabi ni Dr. Ruyan na nalagpasan mo na ang kritikal na yugto. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko sa kanya na ako ang nagligtas sa kanya. Sa loob ng 5 taon, hindi siya nagduda. Bakit niya ito tinatanong ngayon? Ibig sabihin ba, si Shen Yan ang nagligtas kay Liu Ruyan? Si Sister Zhu Yuan ba yun? Matagal na yan, wala na ang kagat sa balikat ko. Wala na ring magandang tingnan. Bakit kaya kinakabahan si Lin Chuan? Hindi kaya siya talaga ang nagligtas sa akin. Teka, ito ang marka ng pagmamahalan namin. Sa tingin ko, napakahalaga nito. Gusto kong makakita ng tao mamayang madaling araw. Ate Ren, nandito naman ako. Kung gusto mong tumingin, pwede mo akong tingnan. Kumain na tayo kaagad. Sige.